Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas na at naging isang ganap na bagyo na ang low pressure system na binabantayan natin sa may Northern Luzon at patuloy itong lumalakas habang papalapit na sa kalupaan. Alamin natin kung saan ito magla-landfall at kung may pagbabago ba sa track ng bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong umaga mga kababayan, ang sentro ng Tropical Depression Luis ay may tinatayan layo na 325 kilometers sa silangan ng Dait, Camarines Norte. Ang maximum sustained winds nito ay umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 65 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 1,004 hectopascals. Sa kasulukuyan, kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalagang datos rin ang lawak ng strong winds mula sa sentro nito ay umaabot hanggang 200 kilometers kaya kahit hindi pa ito isang napakalakas na bagyo sa ngayon, ang ganitong lapad na sirkulasyon ay sapat para maging seryosong banta lalo na habang papalapit ito sa kalupaan ng bansa. Sa kasulukuyan mga kababayan, alamin natin ang mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte, gayon din sa may northern portion ng Catanduanes. Sa ilalim na signal number 1, ang wind threat ay strong winds na may warning lead time na 36 hours at ang inaasang lakas ng hangin dito ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang ganitong lakas ng hangin ay may minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Tandaan, hindi dapat ito maliitin lalo na sa mga komunidad na may magagaan na bubong, mga lugar na malapit sa dalisdis, mga bukas na bahagi ng kabundukan at sa mga lugar na direktang nakaharap sa direksyon ng hangin. Sa Camarines Norte at Isabela, mas dapat maging maingat ang mga kababayan natin dyan, no? Dahil ito ang mga lugar na mas malapit sa posibleng daanan ng sentro ni Luis sa mga susunod na araw. Sa Catanduanes at Polillo Islands, ang signal number 1 ay senyalis na pwedeng maramdaman ang mas mahanging kondisyon lalo na sa mga lugar na lantad sa silangang bahagi. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon at Marinduque, inaasahan ng maulap hanggang sa madilim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa ng Tropical Depression Luis. Ibig sabihin, mas maraming ulap ang mabubuo sa mga lugar na ito at mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan sa maghapon. Hindi lamang ito simpleng isolated rain showers dahil may pagkakataong nakakaranas ng ilang sunod-sunod na pag-ulan at kapag naging mas aktibo ang thunderstorm bands, maaari itong magdala ng katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na buhos ng ulan. Dahil dito, nananatiling may banta ng flash floods lalo na sa mga mababang lugar, gayon din ang landslide sa mga bulubundukin at matatarik na dalisdis, lalo na kung basa na ang lupa mula sa mga nagdaang pag-ulan. Sa Bicol Region, mas dapat maging mapagmatsyag ang mga lalawigang nakaharap sa Pacific side at mga lugar na may bulubunduking terrain. Kapag naging tuloy-tuloy ang paghatak ng tropical depression ng makakapal na ulap at ulan, mas mabilis na maapektuhan ang mga komunidad na malapit sa mga ilog, paanan ng bundok at mga kalsadang dumaraan sa matatarik na bahagi. Sa Quezon at Marinduque, asahan din ang makulimlim na kalangitan na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Maaring umina ang ulan sa ilang oras, ngunit kung may panibagong cloud clusters na mabuo o dumaan, posible itong muling lumakas. Ito ang kondisyon ng panahon na kailangang bantayang mabuti dahil maaring mabilis ang pagbabago ng panahon sa loob lamang ng maikling oras. Samantala sa Eastern Visayas, ang ng Tropical Depression Luis ay patuloy na maghatid ng mas maraming ulap at thunderstorm dahil nakaharap ang rehiyong ito sa silangang karagatan. Mas madali nitong nasasalubong ang mga pamasa-masang hangin nagmumula sa Pacific na nagsisilbing karagdagang enerhiya para sa pagbuo ng mas malalakas na pag-ulan. Sa Central Visayas, bagamat hindi lahat ng lugar ay sabay-sabay na makakaranas ng ulan, nananatili ang posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan na posibleng magresulta sa panandaliang pagbaha sa mga lungsod at mababang komunidad. Sa mga bulubunduking bahagi, dapat ding maging alerto sa posibilidad ng pagguho ng lupa kung magtatagal ang pag-ulan.
Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay pangunahing nakadepende sa init ng panahon. Maaaring magsimula ang araw na maaliwalas o bahagyang maaraw, ngunit habang umiinit ang panahon, pagsapit ng tanghali hanggang hapon, unti-unting dadami ang mga ulap at may posibilidad ng bigla ang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat sa ilang lugar. Bagamat hindi malawak ang saklaw ng mga pag-ulang ito, kung magiging malakas ang mabubuong thunderstorm, maaari pa rin itong magdulot ng flash floods, lalo na sa mga lugar at landslide sa mga bulubunduking komunidad. Ngayon naman pag-usapan natin ang track and intensity outlook ng Bagyong Luis sa mga susunod na araw. Mahalagang tandaan na kahit may inilabas na forecast track o tinatawag na confidence cone, hindi ibig sabihin na doon lamang mararamdaman ang epekto ng bagyo. Posible pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan at pamapinsalang hangin ang mga lugar na nasa labas ng inaasang landas ng bagyo. Kaya naman hindi lamang ang eksaktong track ang dapat bantayan. Bukod dito, maaari pang magbago ang direksyon ng bagyo habang patuloy itong minomonitor. Sa kasalukuyang forecast, inaasang babagal ang pagkilos ng Bagyong Luis habang kumikilos ito pakanlurang o west-northwest hanggang bukas. Pagkatapos, inaasang liliko ito pahilagang silangan o east-northeast at magpapatuloy ang direksyon nito sa nalalabing bahagi ng forecast period. Kung ito ang mangyayaring track, mananatili ang sentro ng bagyo sa ibabaw ng Philippine Sea at hindi direktang tatawid sa kalupaan ng bansa. Gayunpaman, hindi pa rin sinasantabi ng mga weather model ang posibilidad na lumihis pa kanluran ang tatahaking direksyon nito. Kapag nangyayari ito, maaari pa rin magkaroon ng close approach o maging landfall sa bahagi ng Northern Luzon, kaya mahalagang patuloy na subaybayan natin ang bawat forecast update dito. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang mananatili muna si Luis bilang isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. At pagsapit ng Lunes, August 3, inaasahan na lalakas na ito bilang isang tropical storm habang nasa karagatan sa silangan ng Central Luzon. Pero habang nagsisimula itong kumilos pahilagang silangan, inaasahan na unti-unti itong hihina dahil sa magiging hindi favorable na kondisyon sa kapaligiran. Batay sa kasalukuyang forecast, maaari itong humina bilang isang remnant low pagsapit ng Miyerkules, August 5. Kung sisilipin naman natin ang pinapakita ng trend ng iba't ibang international weather models, may posibilidad na magpatuloy pa ang paglakas ng bagyo sa mga susunod na oras at maaari pa itong umabot sa severe tropical storm habang nanatili sa karagatan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang eksaktong lakas at tatahaking landas nito ay maaari pang magbago depende sa magiging kondisyon ng atmosfera. Sa usapin naman ng direksyon, maraming forecast model ang nagpapakita ng posibilidad na ipagpapatuloy ng Bagyong Luis ang pagkilos nito pahilagang kanluran o northwestward. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng paglapit o maging landfall nito sa Northern Luzon. Kung sakaling lumihis, pakanluran ang galaw ng bagyo, ang mga unang posibleng makaranas ng malalakas na ulan at pabugso-bugsong hangin ay ang mga lalawigan sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Kasunod nito, maaari ring maranasan ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Kalinga, Abra at iba pang karatig lalawigan sa Northern Luzon, depende sa magiging eksaktong lokasyon ng sentro ng bagyo at lawak ng rain bands nito. Hindi rin maalis ang posibilidad na mauna pang maranasan ang malalakas na ulan bago pa man ang mismong landfall dahil ang mga outer rain bands ng bagyo ay maaring umabot sa kalupaan ng mas maaga. Habang papalapit ang sistema, inaasahan ding lalakas ang hangin at magiging mas maalon ang karagatan sa silangang baybayin ng Northern Luzon. Posible ring magsimula ang pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan 1 hanggang 2 araw bago ang pinakamalapit na paglapit ng bagyo, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa Philippine Sea. Sa ngayon, pinakamalagang dapat bantayan ay ang susunod na mga forecast update natin dito sa ating channel. Dahil anumang paglihis sa direksyon ng bagyo ay maaring magbago sa mga lugar na unang makakaranas ng pinakamalalakas na ulan, hangin at iba pang panganib na dala ng Bagyong Luis. Yan muna ang ating update. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.